of course, every time na naririnig po natin yan, I don't know what comes from your mind, pero ako po, nung una po, every time na naririnig ko po yung uric acid, akala ko po yan ay sakit, no? Na, ayun nga, pagka, nananakit yung kasukasuan, nananakit yung buto, sinasabi, baka may uric acid ka, no? So ngayon, matutuklasan po natin, mas maiintindihan po natin yung about po sa uric acid because yun po yung ating i-discuss po for tonight. Ayan. So ang ating pong topic is about uric acid. So understanding the truth behind the uric acid. So what it is, why it happens, and how to support a healthier lifestyle. So una po, pag-usapan po natin, what is uric acid? Uric acid is a natural waste product formed when the body breaks down substance called purines. Ano po? It normally dissolves in the blood, passes through kidneys, and leaves the body through urine. So, ibig sabihin po, yung uric acid po ay normal po yan na ang tao po may uric acid. Yan po ay waste product po, no, na form na yun nga, yung mga kinakain po natin, nagpupunta po sa ating digestion, and then yung liver po natin, binibreakdown po doon yung mga purines po na galing sa kinain natin. Tapos, yung purine po, nagaano po sa ating blood vessel, sa dugo po natin, nagaano po yung uric acid, no? Ngayon, yung mga uric acid po, sinasala po yun ng kidney po natin, pinipilter po doon, and then nilalabas po natin sa pamamagitan po ng pag-ihi. Ayan. So, ibig sabihin, normal po yung uric acid sa tao. Meron po talaga yan. No? Ang uric acid hindi lang po galing sa pagkain. Yan po talaga ay, kumbaga natural po yan na nilalabas po ng katawan natin because of the waste. Yung sa mga dead cells po natin inside the body, galing po doon sa mga ibang nutrients, yung mga waste po doon, yun po yung mga nagiging uric acid. Ayan. So now, when does it become dangerous? Bakit nagiging dangerous po yung uric acid? Okay. Uric acid, nagiging dangerous po siya when too much uric acid stay in the blood. No? Ibig sabihin, katulad po ng mga nauna nating episode, katulad sa blood pressure, tulad ng cholesterol, lahat po yan mga normal po na nasa body natin. Kaya lang, pagka dumadami, no, dumadami yung uric acid natin sa katawan natin, especially in the blood, doon po nagkakaroon ng problema. Nagpo-form na ngayon siya ng mga tiny crystal, no? And isa po sa mga kumbaga naapektuhan is yung ating mga joints, no? Mga joints natin, ano ba yung mga joints natin? Yung mga sa siko, sa tuhod, mga joints sa daliri, di ba? So diyan po nagkakaroon ng effect yung atin pong yung atin pong uric acid. Ayan. So the crystal collects inside the joint, no? The immune system reacts. So syempre pagka po may nangyayari po sa ating parts po ng ating body, katulad nga po ng lagi po natin tinuturo, nagre-react po yung ating immune system, no? Paano ba nagre-react yung immune system natin? Syempre, na-isolate yun, nagkakaroon ng pain, namamaga, no, namumula, and yun nga, inflammation occur. So kaya minsan yung mga joints po natin, nananakit, namamaga, di ba? So, yan po ay isang sign na mataas po or nagkaroon na po nung mataas yung uric acid mo tapos nagkaroon na po ng komplikasyon, no? Namuo na po dyan sa ating mga joints. Pero hindi lang sa mga joints, Ayan. Now, what cause high uric acid? Okay. So normal nga po na ang katawan po natin may uric acid. Pero yun nga, dumadami po siya over time, lalo na po galing sa ating mga kinakain. Ngayon, ang tanong, saan po ba galing yung mga matataas ang content ng uric acid, no? So number one, high purine foods. Ano po yung mga high purine foods? Number one, yung mga karne na mapupula, no? Katulad po ng baka, katulad po ng karne ng baboy, di ba? So, mga mapupulang karne, mataas po yung purine po niya, no? Ibig sabihin, marami pong pwedeng mai-provide na uric acid. Ngayon, tanong, masama po ba?
hindi po siya masama. Kailangan lang po natin na i-balanse. Huwag po nating pagkasobrahan, no? Kasi lahat naman po ng bagay masama pagka sobra-sobra na, no? Kahit anong bagay po 'yan. So meaning hindi po masama na kumain po ng karne, no? Ang nangyayari lang pagka meron ka ng problema, meron ka ng high uric acid, so doon po nagkakaroon ng prevention. Para mag-prevent ka, kailangan mo nang tumigil sa pagkain temporary habang mataas po. Kasi nga, yan po yung mga nagbibigay ng mataas na uric acid. Pero kung hindi naman po, okay lang, no? Basta wag lang pagkakasobrahan at wag din po araw-araw. Pangalawa, alcohol. Ayan, mga alak. So, yan po, nakakapag-provide din po yan ng mataas na uric acid po sa ating katawan. So kaya nga po, pansin nyo po, sino po ba yung madalas na may mga mataas na uric acid, mga nananakit na yung tuhod, nananakit na yung pa, di ba yung po mga mahilig uminom po ng alak, di ba? Kasi tumaas po yung uric acid nila, nag-form na po ng crystalline, no? Ng crystal, nagiging parang bato na po, no? Ano ba? Sugary drinks, di ba? Hindi lang alcohol, sugary drinks. Ano ba yung mga sugary drinks? Mga soft drinks, mga matatamis na inumin. So yan po, hindi po masama yan, pero kung everyday, tapos in the long time, na lagi mong ginagawan, kumbaga, nag-i-invest ka talaga dyan, everyday mo siyang ginagawa, in the long run, magiging cause na rin po yan ng pagtaas ng uric acid. Ayan. Ano ba? Obesity. Hmm. Pagka ikaw po ay sobra sa timbang, mataba ka po, 'di ba? So syempre prone ka po sa pagkakaroon ng high uric acid kasi syempre ah saan po manggagaling yung uric acid? Ulitin ko po, yung uric acid is galing po sa mga waste ng nutrients na kinain po natin. So ibig sabihin syempre pagka na nga namang mataba ka, pag ikaw po ay sobra sa timbang, no? Marami ka syempre kinakain. So, ibig sabihin, marami ka po magiging waste po doon. Magiging marami po yung uric acid mo. Ano po? Ano pa? Dehydration. Hindi ka masyadong umiinom ng tubig. Konti-konti lang yung inom mo. So, magiging prone ka rin sa pagtaas ng uric acid. Ano pa? Genetics, no? So, nasa DNA nyo. Kumbaga, nasa inyo pong linya na meron talaga kayong mataas na uric acid. So, kailangan nyo po talaga mag-ingat. Mas lalo po kailangan nyo mag-ingat pagka nasa genetics nyo po. Tapos, pag may kidney problem na po kayo, ang ating kidney po kasi, yan po yung nagsasala, no, ng ating uric acid. So, pagka po nagka-problema yung ating kidney, so, yun po. So, ano yung mga common signs of uric acid, no? Pag mataas yung high uric acid, common sign, no? Pag mataas yung uric acid mo, ano yung mga senyales, no? Siyempre, number one, joint pain. Nananakit po yung mga joint po natin, mga kasukasuan, namamaga, no? Namumula, then pakiramdam mo mainit, no? Minsan isipin mo kaya mainit tong aking paa, mainit yung aking tuhod, 'di ba? So pagka ganyan po yung nararamdaman nyo, pa-check up na po kayo, patingin na po kayo ng uric acid nyo po. So, importante po ma-monitor. Usually starts in the big toe, no? Sa hinlalaki po ng daliri, nag-start po yan normally. Pero hindi palagi. Pero madalas doon po yan nagsisimula. And then can also affect knees, ankle, wrist, and then elbow. Ayan. So, possible complication, no, ng uric acid. Ano po yung mga komplikasyon, no, pagka mataas po yung uric acid po natin? Number one, syempre, yung gout attack. So, yun nga po, yun sa mga joints po natin, yan po yung tinatawag na gout, no? Minsan tinatawag na po natin yan na gout arthritis, no? Pag nananakit na po yung mga joints po natin. Kasi nga, mataas yung ating uric acid, nag-create na po siya nung mga kristal, no? And hindi lang po sa ating mga joints nagkakaroon ng komplikasyon, no? Pati po sa ating kidney, pwede pong magkaroon ng mga stone. No? Nagkakaroon tayo ng sakit sa bato, bato sa bato. No? Nagkakaroon ng stone sa kidney. So, galing din po yan sa mataas na uric acid. No? And nagkakaroon ng chronic kidney disease. Ibig sabihin, chronic, matagal na po. Nagiging matagal po na sakit. No? And ang mahirap po dito, no? Pagka po nagkaroon ka ng gout,
problem, nagiging permanent joint damage po siya. No? Hindi na po siya basta-basta na aayos. Kumbaga, nagiging permanent po siya. Yun po yung mahirap. Kaya, as long as possible, maiwasan, no, iwasan po natin. Kasi mahirap magkaroon po ng mga komplikasyon pag gagaling po sa uric acid. Ayan. What should you do if you have a high uric acid? So, ngayon, nagpa-check up ka. Then, nalaman mo, mataas pala yung uric acid mo. So, ngayon, dyan mo na kailangan ngayon mag-take action, no? So, ano yung number one mo kailangan gawin? Everyday, dapat uminom ka na ng maraming tubig, no? Drink enough water throughout the day para matulungan mo yung kidney mo ma-eliminate yung mga uric acid. Kasi, yung uric acid nga po, dahil normal naman po siya, nailalabas po yan natin sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya po, importante po, uminom tayo ng uminom, nang sa ganun po, umihi tayo ng umihi, no? Yan po ay magandang gawin habang po mataas pa lang yung uric acid, wala pang komplikasyon. Kaya lang, pag may mga komplikasyon na nga, katulad na nagbuo na siyang, naging bato na siya, so yun na nga po, no? Yun na po, nahihirapan na po yung katawan natin. Sometimes hindi na sapat na tubig lang. Kailangan talagang may mga ibang support na medicine o kaya mga supplements, ganyan. Number 2, choose your food wisely. No? Kailangan piliin nyo na po yung kakainin nyo kapag po kayo ay mataas ang uric acid. No? Huwag po kayong kumain ng mga pagkain na matataas yung uric acid. Kasi, syempre, kung mataas po yung uric acid nyo, so pag kumain po kayo ng mataas din ang uric acid, so madadagdagan lang po yan kahit po uminom pa po kayo ng gamot. No? So, kailangan, pag mataas po yung uric acid nyo, aside po sa may tinetake na po kayong medicine, piliin nyo po yung mga pagkain na mababa po yung pwedeng maging uric acid o yung purine. No? And then, maintain a healthy weight. No? Timbang-timbang po tayo. Dapat tama po yung timbang po natin. Huwag po tayong pakasobra. No? Sometimes, binabaliwala natin na okay lang mataba kasi pangit daw kung payat. Diba? So, okay naman yun. Kaya lang, pag sobra talaga sa timbang, masyadong prone sa mga sakit eh. No? So, kaya po, mahalaga na, ano lang, tama lang. No? Para naman po sa atin yan. Para po ma-enjoy natin yung ating buhay. Ayan. Number 4, stay physically active. Ayan. So, yun. Mahalaga po nakakapag-exercise tayo. Alam niyo po kasi pag nag-exercise tayo, syempre lumalabas yung pawis natin. Hindi lang naman dahil inuunat natin yung mga ugat, kundi mahalaga napapawisan. Kasi yung pawis, di ba, syempre, yun po ay isang paraan din paglabas po ng mga toxin sa ating katawan. So, kaya po, kailangan nagpapapawis po tayo, no? At least, mga 3 times a week, no? So, mas better, no? Mas better po. And then, monitor your uric acid level. Katulad nga po ng mga nag-usapan natin nung nakaraan, kailangan po tayo nagpapa-check up general check up. No? Every 6 months or every year, okay lang. Basta importante nagkakaroon po tayo ng general check up. No? Huwag pong baliwalain. No? Kasi ang dami pong pwede maging cause ng sakit. Ang mahirap kasi pag may sakit na. No? Mahirap yung nandyan na siya, saka mo pa lang siya sikasuhin kasi medication na po yung ano mo, purpose mo, hindi na prevention. So for me, mas better na prevention yung ating asikasuhin kaysa po yung medication. Kasi pag medication na, dami niyang ano eh, kumbaga po sa, dami na rin niyang komplikasyon. Di ba? Ayan. So now, how to become healthy? So ito nga po yung ating laging pinopromote, no? Kumain po ng balanced diet. Ibig sabihin po ng balance is, pwede niyo pong kainin kahit ano, basta po, sakto lang, no? Sinabing balance, kailangan po hindi lang puro kayo kalne or hindi lang kayo puro gulay, di ba? Yung iba kasi vegetarian, puro gulay lang po, puro prutas gulay. Paano po yung protein? So wala namang protein sa gulay at prutas. So manghihina yung inyo pong muscle, pati po yung balat nyo. Kaya kadalasan po, napansin ko lang and then nabasa ko rin po na pagka mahina yung protein sa ating katawan, nagiging sanhi siya ng early aging. Kasi yung ating skin, syempre, maano rin po yan ng protein. No? Kaya pansinin nyo po, yung mga vegetarian,
Hindi sila masyadong ano ng ano, sakit daw pero yun nga, they look old because of lack of protein. Kasi ang skin natin syempre need protein, no? Yung muscles natin need protein po 'yan. Ayan. And then stay physically active. Ayan. So, exercise. Aside sa pagkain ng balanse, kailangan po nag-exercise po tayo. Kung hindi kaya mag-jogging, kahit walking, no? Mag-walk ka kahit mga 30 to 1 hour walking. So umaga, mas better. Yan. Tapos, matulog po ng tama. Yan. Matulog po tayo at least 7 hours. 7 to 9, okay? But at least 7 hours. Kung may mga pagkakataon na napuyat tayo, okay lang naman yun. Hindi naman ibig sabihin na kailangan araw-araw, no? At least merong chance sa isang linggo, meron kang 3 or 4 na beses, no? Kung talagang hindi kaya, minsan kahit 2 or 3 beses na lang na meron kang tinulong na 7 hours, no? Ayan. So baka naman kasi masyado tayo maging ano dito sa sinasabi kong kailangan matulog talagang pagkapit na tulog agad. Ayan. So, ano lang po, at least sa isang linggo, meron po tayong kumpletong tulog. Kasi nga, yun yung time ng katawan natin na nagre-recover. So, kung ang trabaho po, halimbawa, may mga trabaho talaga hindi maiwasan yung puyat. So, at least makabawi man lang siya sa pahinga niya na magkaroon siya ng rest day. Ayan. Tapos, stay hydrated. Ayan. Inom po ng maraming tubig every time. Then, manage yung stress. Diba? So, stress ang galing, siyempre, doon sa mga problems, no? Problem sa bahay, problem sa family, problem sa financial. So, nagko-cause ng stress. And ang stress, nagre-react po sa katawan natin, paari ring maging sanhi ng mga ibang sakit. And then, avoid smoking and limit alcohol. Ayan. So, avoid smoking. Talagang ang smoking talaga ay masama sa ating kalusugan. Pero yun nga, kahit nasa ganun pa rin, ganun nga yung sitwasyon, ultimo dun sa lalagyan ng sigarilyo, nakalagay na po yung pwedeng mangyari, pero tuloy-tuloy pa nalang gumagamit. Hindi ko na po yun maintindihan, no? And then, limit alcohol, no? Wala naman sinabing wag uminom dahil ang alcohol naman ay meron ding effect na hindi naman lahat, ano, pero limitahan lang, wag sobra. Ayan. Then, monitor your health regularly. Ayun. So, kailangan nga po natin pa-check up, no? Magpa-check up po tayo ng ating dugo, no, ng ating sarili. Ayan. And then, support your daily nutrition. So, ito na nga po, no? Kailangan natin may support. Ano po yung support for our nutrition? So, yun po yung mga pagte-take po ng mga supplements, no? Kasi malaking bagay po yan dahil hindi na po natin-take ng ating katawan yung mga vitamins and minerals. So, padaanin na po natin sa ating mga supplement. Ayan. So now, the best investment you ever make is your health, no? Naniniwala po ba kayo na ang isa sa the best investment na pwede mong gawin is mag-invest ka po sa iyong health, no? Kasi alam niyo po, marami po akong mga kilala po na mga too much money rin naman, may mga pera po sila. But how come, no? Karamihan po sa kanila ay never ko pong narinig na nag-i-invest po sila sa kanilang kalusugan. Karamihan nga po sa kanila, ngayon po, nagtitake na po ng supplement, but not for prevention. Ang purpose nila is for medication. Ibig sabihin, pinabayaan talaga nila yung health nila before. No? Kasi kung ano yung kalagayan nila ngayon, that is what they invest before, no? Hindi sila nag-invest sa health nila before, kaya yung hina-harvest nila ngayon is sakit, no? So, for us na nandito po ngayon, if wala pa po tayo ng mga medical conditions, so let's invest to our health, no? Para po, in the future, yung harvest po natin is pagkakaroon po ng good health, no? Ibig sabihin, one day, we are in the stage seniors na po, di ba? So, we are in a good health because we invest when we are young, no? So, kaya po napakaganda po na topic po natin is the best investment you ever make is your health. Ayan. Now, why health matters, no? Alam niyo po, health is not just about living longer, no? Di lang po para mabuhay tayo ng matagal. It's about living a better life, no? Kasi nga naman,
Paano mo ba masabi na better yung life mo? Dahil ba marami kang pera, napupuntahan mo yung gusto mo kung saan-saan? Well, for me, isa po na, kumbaga, masasabi mo na you are living better if wala kang nararamdaman, no? Wala kang sakit, no? Malakas yung katawan mo, 'di ba? Nagagawa mo yung pag-aalaga sa pamilya mo, nagagawa mo yung pagtrabaho nang walang nararamdaman. So that is a living a better life, no? For me, no? Yung wala kang nararamdaman, walang nararamdaman ang pamilya mo, walang sakit. Yan yung better life. It doesn't matter kung how many money in your pocket, no? As long na wala kang sakit, 'di ba? So, anin mo nga naman, marami kang pera kung di ka naman makapag-enjoy dahil ang daming bawal sa'yo, meron ka pang mga health condition, di ba? So, yan po. Now, what happened when we neglect our health? So, yun nga po, no? Pag hindi po natin inalagaan yung kalusugan po natin ngayon, pinabayaan lang po natin. So, time will come, di ba? Magkakaroon po tayo ng sakit. And pag nagkasakit po tayo, affected po yung ating work, no? So, kung ano man yung trabaho mo, syempre maapektuhan yan pag may sakit ka. At pag hindi ka po nakapagtrabaho, hindi ka po kikita, no? Siyempre yung income natin importante dahil yan po yung ginagamit natin pambili ng pagkain, pambili po ng mga kung anong gusto natin, pambayad sa bills. So siyempre pag nagkasakit ka, wala kang income. Pero yung gastos tuloy-tuloy po yan. And then at the same time, pamilya mo apektado rin, 'di ba? Family affected din po yan, mag-aalaga sa iyo yung iba, 'di ba? So tapos yung future na kung nagpaplano ka po ng kung ano-ano, matitigil dahil lamang po sa nagkaroon ng problema yung health mo. Kaya importante po, mag-invest po tayo sa kalusugan natin, no? Kasi pag hindi po, nag-invest lang po tayo dun sa mga bagay na gusto lang natin, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sakyan, magkaroon ng malaking income sometimes, pero yung health mo, ano ba yung in-invest mo? Wala. So, time will come, you will harvest yung sakit, no? Na pinabayaan mo kasi yung kalusugan mo eh. Yan. Now, the true cause of illness. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung true cause of illness pag nagkasakit ka? So, syempre, medical expenses, number one po yan. No? Ang gastos po niyan. Mas mahal pa po yan sa maliit na halaga na nag-invest ka para sa health mo kaysa sa nagpapagamot ka. Tapos, ang pangit pa ng pakiramdam. 'Di ba? Tapos, mawawalan ka pa ng income, ubusan ka ng oras, tapos, emotional stress, family burden, tapos yung quality of life, hindi na maganda. So, yan po yung cause po ng illness, true cause. Ngayon, what are more people getting sick today? Bakit karamihan ngayon nagkakasakit? Lalo-lalo na mga kabataan, di ba? Mga kabataan po ngayon, bata pa, nagkakaroon na ng health issue, health problems. Because of our modern life, no? Modern life brings modern health challenges. Bakit? Kasi ngayon pong panahon, ayan po, ang mga kinakasalamuhan natin everyday, number one, pollution, no? Galing sa mga pabrika, mga sasakyan, 'di ba? So kahit saan ka pumunta may mga pollution especially sa syudad, no? Buti na lang dito sa amin, province, hindi pa masyado. Pero ganun din eh. Kasi harap kami ng kalsada, every time may dumadang sakyan. So they can cause pollution, no? Although konti lang. Ano pa, mga basura. So ito yung future problem, no? Kasi yung basura, hindi talaga tumitigil yung pandami niya. So parami ng parami yung basura. Tapos, mga processed food. Mga kabataan ngayon, napakahilig po kumain ng mga processed food, no? Mga burgers, mga pagkain nandyan po sa mga tabi-tabi. So, mga unhealthy foods po yan, no? Hindi naman po masamang kumain yan, pero pag lagi mong kinain yan, talagang magkakaroon ka ng problema sa inyong kalusugan. Tapos, mga overuse of mga gadgets, no? Hindi ka na nakakatulog, kaka-gadget mo. So, nagkukulang ka na sa tulog, tapos sumusobra pa yung paggamit mo sa mga gadgets. So, nagkukos din po yan ng sakit, no? Tapos, stress. Ayan. So, maraming bayarin, stress ka na kung saan ka kukuha, di ba? So, kailangan po ma-manage po natin yan. Tapos, paninigarilyo, tapos pag-take ng mga alcohol. So, yan po yung kinakaharap po natin ngayon, no? Kung bakit nagkakasakit po ang mga tao ngayon, bata man o matanda. Dati kasi mostly nang may sakit, matatanda lang. Pero ngayon, mga bata pa, meron na kagad. Ayan. Did you know your body is working 24/7 to keep you alive? Yan.
Alam niyo po ba yung katawan po natin is everyday po yan, lumalaban po yan sa mga bacteria at viruses, no? Everyday, nire-repair po niya yung mga cells na nadadamage, no? Kaya naman po, napaka halaga po, no? Napakahalaga po na yung ating pong mga cells. Ayan, teka lang po, may... Ayan. So, ang ating pong katawan ay everyday pong lumalaban sa mga bacteria, viruses, and ayun nga po, pati mga toxins, no? Mga toxins po, lalabanan po. And then other harmful, ayan. Teka lang po, silent. Silent ko lang. Okay. Okay. So, yun po, no? Punta na ako dito. So, yun. So, what if there was a natural way to support yourselves? Yan. So, ito na po yung ating ini-introduce po natin. Yung ating origin. So, this is our fulvic and humic minerals, no? So, nature, intelligence, advanced by science. So, what makes origin different? No? This is more than just a supplement. So, number one, meron siyang fulvic acid, humic acid, 70 trace minerals, natural amino acids, and yung ating antioxidants. No? And so, unahin po natin yung fulvic acid. No? Yung fulvic acid po natin, ito po yung ating enhanced nutrient absorption. No? Ibig sabihin po, yung ating pong absorption sa katawan, ini-enhance po niya. Yung po yung isang trabaho niya. Kasi po, alam niyo po, marami pong mga pagkakataon na yung mga tinetake po nating pagkain, no? Sometimes, kumakain ka ng gulay, kumakain ka ng prutas, kumakain ka po ng ibang mga masustansyang pagkain, nagtitake ka pa ng supplements. Kaya lang sometimes, may mga tao po na may problema po yung absorption nila. Kaya nangyari, ano lang, dinudumi lang po nila. Pinupoops lang po nila yung kanilang mga tinetake. So meaning to say, nagiging useless, no? Ayan. Wala. Okay. So, yun. So, minsan po pinasabi nila, no, na, ayun nga, yung ating absorption po, pag may problema, hindi po nagiging effective po yung mga kinakain natin or mga tinitake po natin supplements. So, ang ating origin po, ang kagandahan po, ini-enhance po niya yung nutrients absorption po natin. Ibig sabihin, halimbawa, tayo po ay may mga tinitake na gamot o mga supplements, tapos nag-take ka ng origin. Aba, yung effect po nun, mas lalong magiging effective para sa'yo. Kumbaga, yung nutrients niya, mas lalo mo ma-absorb yun. So, kaya po, ang ganda po ng ating origin, no? Yan po yung kanyang benefits, yung nutrients absorption, no? Pangalawa, uric acid. So, ito po yung nagsusupport sa ating detoxification. So, promote digestion and gut health, no? So, yung ating digestion po, syempre, nandiyan po yung mga waste, no? Naiipon. Sometimes, hindi natin na ilalabas. So, ang kagandahan po, yung humic acid po,
sinusuportahan niya po yung detoxification natin para mailabas yung mga dumi sa ating katawan, no? So, isa po yung magandang features po ng ating origin. Tapos, may mga iba't ibang minerals po siya. So, 70 trace minerals, yun po ang kailangan po ng ating katawan, no? Nandyan po. Then, natural amino acid, no? So, ano yung amino acid? Ito yung building block of proteins, no? Na kailangan po ng ating mga muscles. Kaya po ito po ay nakakatulong po sa pag-repair ng mga tissue, yung may mga damage o may mga sugat tayo. Kung nagpapagaling po tayo sa isang may sugat tayo or naoperahan, 'di ba? So, malaking tulong po yung ating origin para po mas papabilis po yung paggaling ng ating mga sugat sapagkat meron po siyang amino acid, no? And then, antioxidant, so fights free radicals. So, lumalaban po ito sa mga bacteria at viruses, no? So, kaya pagka po nagtitake tayo ng origin, meron na rin tayong protection, no? Para po sa mga bacteria and viruses. Ayan. So, how origin works inside the body? So, syempre, pagka tinimpla po natin siya, nagre-release na po ng bioactive compounds. Pag tinake po natin, diretso po siya sa ating digestion, na-absorb po agad niya yung nutrients, then diretso po siya sa mga, nagta-transport po agad siya, diretso sa mga cells natin, no? And then, sinusupport po niya yung mga cellular function po natin, and napagandang support po for overall wellness, no? Kasi ang maganda po sa ating origin, cellular level po yung kanyang inaabot, no? Talagang natutulungan po niya, no, yung ating mga cells, 'di ba? Mag-recover, magpalakas po ng immune system. Nang sa ganun po, ang immune system po natin mapagaling po yung sarili po natin, no? Kaya po siya powerful. Ayan. So, your cell needs daily support. So, we are introduced the origin. Kasi sa panahon ngayon, araw-araw natin kinakahalimula, inaharap po everyday yung pollution, yung stress, yung unhealthy food, tapos kulang sa tulog, mga free radicals, everyday po nandyan sila, kaya kailangan everyday din po meron tayong protection or support. Ayan. So, the best health support is the one you can continue every day, no? So, yung origin po natin, consistency is the key, no? Small daily steps lead to lasting health and better future. So, kaya po for me, napaka gandang investment po nito para po sa ating kalusugan, no? Yung ating origin. Ayan. So, better health should not be a luxury, no? Guys, I don't think, no, pero may sometimes may narinig po ako na yung mga supplement daw po ay luxuries lang, no? Ibig sabihin parang luho lang. No, hindi po. Yan po ay yan po ay investment po natin sa ating katawan, no? Parang sa ganun, time welcome, yung atin pong harvest dito is pagkakaroon po ng magandang health, no? Hindi para magyabang na makakabili ako nito, ganyan. Kumbaga, yung iba po iniisip luxury lang daw yung pagte-take nito. So hindi po, no? Ito po ay magandang benefits po sa atin. Ito po ay investment po natin, no? Kasi ang investment naman po kasi hindi naman laging pera yung kapalit ng investment. So, para po sa akin, may mas maganda pa bang may mas mataas pa bang uri ng yung kalusugan mo kaysa sa pera, 'di ba? So, for me, the best investment po pag sa health, hindi po siya luxury lang. Ayan. So, what if your daily health support could pay for itself? Ayan. So, ibig sabihin, pwede pa lang yung support, no, na ating gagamitin, siya na magbayad sa sarili niya. Ibig sabihin, magiging free na lang. No, maganda ba 'yon? Yung ating pwedeng magpaganda ng ating kalusugan, pwedeng malibre na lang, no? Paano gagawin? So, mag-take ka ng origin, then share mo ang benefits or experience. Then, pag may mga nagkagusto, so pwede kang kumita. Ang maganda, hindi ka lang makakakaroon ng income, makakalibre ka pa sa products. And then, tuloy-tuloy mo lang, pwedeng lumaki yung network mo. Then, mabuild mo pa yung future mo. Ayan.
So now, ang Zillion Life po is introduce distributorship program, no? So ito yung maganda rito. We are not just selling, no? We are uh, offer distributorship, no? So ang maganda kasi rito, maganda na sa health, magandang gamitin, tapos ngayon, pwede ka pang makalibre through the distributorship, no? Yung program po nyo. So gawin po natin. Nang sa ganun, talagang maano natin, no? Ma-maximize yung potential po ng ating product. Now, how to join Zillion Live? So, yung Zillion Live distributorship po natin, meron po tayong 6 packages option, no? Nandiyan po yung copper, 4,990, yung bronze, 9,490, yung silver, 17,490, yung gold, platinum, and sapphire, ayan, yung mga higher package po natin na 50K, 100, and 200. Ayan. Now, alin man dyan yung piliin mo, magiging distributor ka na ng Zillion Life, no? So, pwede ka mag-start sa small, pwede ka mag-start sa middle, pwede ka mag-start sa pinakamalaki. Ayan. So, nasa inyo po yung inyo pong decision. So, turn sharing into income, no? Ayun nga, no? Gamit tayo ng product and then share po natin. So, paano tayo kumita sa Zillion Life? Number one, through product selling, no? So, sa pag-share po ng ating product, sa ating experience, may mga taong magkakagusto po. No? Yung iba po bibili. Ngayon, pwede po tayong kumita sa dalawang paraan. Number one, direct selling. Ibig sabihin ng direct selling, direct na kang nagbenta doon sa kakilala mo, kaibigan or kahit sino na kilala mo. So, direct selling ang tawag doon. Ngayon, pwede kang kumita 30% if copper to silver yung account mo. Kung gold ka naman, up to sapphire, 50% po yung pwede mong kitain. No? So, maganda, hindi lang po sa direct selling tayo pwedeng makabenta. Pwede rin tayo makabenta through online, through e-commerce dropshipping system po natin. Meaning, post ka lang po, and then yung post mo, over time, pwedeng magkaroon ng benta. And pag may bumili po doon, no, yung company na pong bahala na mag-pack, mag-ship, mag-deliver sa customer mo. So, ang gagawin mo lang, just share your experience through online. So, pwede kang kumita through online. Ayan. Pangalawa, pwede ka rin kumita through referral bonus. Kasi syempre, hindi lahat ng customer gustong bumili lang. Syempre, gusto nila maka-discount. So, yung iba, nagpapa-register. So, every time na merong bumili ng package, pwede kang kumita ng referral bonus. Pag copper yung kinuha, meron kang 500. Pag bronze, 1,000. Pag silver, 2,000. Pag gold, 4,000. Pag platinum, 8,000. Pag sapphire, 16,000. Ang maganda po, hindi lang cash yung pwede mong kitain. Meron pa po tayong kikitain na product points na kung saan ito po ay pwede mong gamitin pambili ng product. So, ibig sabihin talagang makakalibre ka pa talaga kapag ginawa mo po yung ating Zillion Life Distributorship Program. No? Anong gagawin? I-share mo lang yung product. No? O kaya i-invite mo po rito sa webinar natin. No? Pwede kang kumita ng referral bonus. Ayan. Pangatlo, match sales bonus. What if yung mga na-invite mo, no? Hindi lang discount yung gusto nila, gusto rin nilang makatipid, gusto rin nilang makalibre. Kaya ang ginawa nila, shinare din po nila, and then may mga nagpa-register din po sa kanila. Ang kagandahan po sa atin, meron tayong match sales bonus na kung saan magbibid lang po tayo ng dalawang team, left team, right team. Every time na may sales sa left and may sales sa right, magma-match po yan, no? Ngayon, ang match natin nakadepende sa ating account at the same time sa points na pumapasok, no? Pag copper, 500 points ang bawat pumapasok. Pag bronze, 1,000. Pag silver, 2,000. Pag gold, 5,000. Pag platinum, 10,000. Pag sapphire, 20,000. So, pag yan po ang nag-pair sa inyo, 1 peso po ang isang point. So, ibig sabihin, kung copper, 500 pesos, no? Kung bronze, 1,000. Kung silver, 2,000 pesos. Kung gold, 5,000 pesos. Platinum, 10,000. Sapphire, 20,000 pesos. No? Ayan po. Now, ang maganda po rito, kung inyo pong tuloy-tuloy na gagawin siya, ito po yung income projection po natin. No? So, time will come, just continue mo lang gawin yung business. No? Pwede kang kumita ng up to 4.8 million maximum income po ng isang account po natin yan, 4.8 million. That is Sapphire package, no? Along the way naman kasi talagang mag-upgrade po tayo sapagkat may limit yung bawat account. It means na
kahit copper mag-start, okay lang because you can upgrade later on, no? So, ito po yung income projection po natin. Yan. Now, meron po tayong safety net. Ang ating safety net po is ah ating safety net po is copper po is 30,000 weekly. Ang bronze is 50,000 weekly. Ang silver 100,000 weekly. Ang gold 300,000 weekly. Ang platinum 600,000 weekly and ang sapphire po natin 1.2 million per week. And so yan po yung ating safety net. Ibig sabihin po niyan, time will come, pwede mo pong kitain higit pa po dyan. So kaya po tayo nag-upgrade. No po? So para lang po malinaw. Aside po sa math sales bonus, meron pa po tayong fourth way of earning. Ito po yung ating Zillion 4 bonus. Sa Zillion 4 bonus naman po natin, every time po na makapag-direct po tayo hanggang 4, no? Bawat 4 po na ma-direct natin, basta pare-pareho po yung package nila, meron tayong Zillion 4 bonus. Halimbawa, yung na-invite mo po na 4, kumuha sila ng pare-parehong copper, no? Aside po sa kinita mong referral plus math sales bonus, kikita ka pa po ng Zillion 4 bonus, which is makakatanggap ka po ng product na the same sa product na nakuha po sa isang copper, no? Kung gold naman po yung kinuha, 4 na gold, ang na-direct mo, magkakaroon ka ng Zillion 4 bonus, gold po yung marireceive mo na product package. Ayan. So, yan po ay kada 4. Ibig sabihin, hindi lang po isang beses. No, kada 4, magkakaroon po kayo ng Zillion 4 bonus. Ayan. Panglima, meron ka pong uni-level bonus. Sa uni-level bonus naman po, ito naman po yung commission po natin from repeat purchase po ng mga downlines po natin. Ibig sabihin, time will come, dahil dadami po yung members po natin, gumagamit lang po sila ng product ng ating company, pwede po tayong kumita ng uni-level. So ito po, pag marami na po yung ating downlines, so malaki po yung ating potential na kitain po sa uni-level. Tapos may star step bonus pa po tayo kung saan pwede tayong ma-promote, no? Ang maganda po sa promotion natin, hindi natin kailangan ng mga complicated na mechanic rules, no? So dito po, just earn lang and then pwede ka ma-promote, no? Kasi kung titingnan nyo po, para ma-promote po ng manager, ito po yung unang rank natin, kailangan mo lang kumita ng 10,000, manager ka na. Pag manager ka na, may 10% override commission ka sa lahat ng member mo. Ngayon, accumulated po yan. Pag umabot ng 100,000, director ka na. Pag director ka na, 20% yung override commission mo. And pagka umabot ng 500,000 yung total earnings mo, magiging executive director ka na. So pag executive director ka na, 30,000 yung override commission mo. And then yung pinakamataas po, yung ating diamond director, which is pag kumita ka na po ng 1 million pesos, yan po ay 40% overriding commission na po, no? So, ang maganda po diyan, wala pong panic, wala pong pressure because yan po ay no time frame. Ayan. Then, seventh way, upgrade account. So, ito po yung kahit copper lang yung kunin ng downline mo, pag nag-upgrade siya, so okay lang kasi kikita ka ulit ng referral at match sales. Halimbawa, kumita ka ng may na-invite ka, nag-copper. So, kumita ka ng 500. Pag-upgrade niya ng silver, may 2K ka ulit. Di ba? So, pag-upgrade niya ng gold, may 4K ka ulit. So, yan yung maganda sa upgrade account. No? So, kada upgrade, may income ka ulit. Kaya ako, okay lang sa akin, puro copper po yung mag-join. Kasi time will come, pag nag-upgrade sila, magkakaroon ka pa rin ng another income. Ayan. And then, 8 way to earn, so mentor bonus. Mentor bonus naman po, yung mga direct po natin, once po sila ay kumita, no, tulungan po natin sila, pag kumita po sila, may 5% ka. Yung second level mo, yung mga direct nila, meron ka pang 3%. Ayan. Then, company incentives. Ito po yung 9 way to earn natin, no? May pa-travel, may pa-car. So sa ngayon, meron pa tayong pa-travel incentives. Para po sa grand launching po natin, kasi alam nyo po, yung ating company ay mag-grand launching pa lang po this coming October. And dahil yung ating venue is sa Bohol, so gumawa po yung company ng incentives na kung ma-hit nyo po
magiging free na po yung pagpunta ng Bohol, tapos libre pa po yung 3 days na meron pong hotel, meron pong mga activity. Ayan. So, ayan. So, hanapin nyo lang po yung mechanics kung paano po maka-acquire ng ating pa-travel. So, yun na po yung ating 9 ways to earn. So, I hope na naintindihan nyo po lahat yan. Yung may product profit po tayo, referral, match sales, Zillion 4 bonus, unilevel bonus, third step, upgrade, mentor, and company incentives. And may mga replay video naman po tayo niyan. So, pwede nyo pong ulitin yung ating mga video. Ayan. So, what stop most people from starting? Alam niyo po, meron po tayong apps. Ito po yung Zillion Life 30 apps po natin. Dinesign po para po sa mga gusto pong mag-business using our distributorship program. Kaya lang yung iba, ang problema nila, wala silang experience sa ganito, wala silang time, hindi good sa selling, di ba? Hindi alam kung saan magsisimula. So, hindi confident. So, yun po yung purpose ng ating apps. So, if you use the apps, so, pwede mong magawa yung business kahit nasa bahay ka lang o kahit nasaan ka. No, especially yung mga nasa abroad, pwede nilang magawa. Just use our app na Zillion Life 30. Ayan. So, imagine what could be possible. No, makakapag-build ka, hindi lang ng investment for your health, but makakapag-build ka po ng income stream dito po sa Zillion Life. No? And yung business po natin, may digital business po, no? May digital lang po tayo, platform. Then pwede mong ma-leverage yung ating AI tools, 'di ba? Pwede kang mag-expand ng network mo kahit saang bansa, 'di ba? Kasi international po yung ating mina-market. And 'di ba? Pwede mong magkaroon dito ng time freedom at financial freedom. Ayan. So timing matters, no? Opportunities don't wait, early movers win. Alam nyo guys, the best time to start is today kasi yung ating company very fresh, no? Magga-grand launching pa lang this coming October, napakalayo pa ng ating mararating po dito. And talagang kahit nagsisimula pa lang, imagine niyo, may mga nagsisimula na rin sa ibang bansa, sa Africa, 'di ba? Sa US, napakalaki po ng market natin. Yan. So, presentation is done. Time to decide, no? So, sa mga first-timer, kung meron man, first-timer dito, yan po yung mga option package po natin. Meron tayong copper, bronze, silver, gold, platinum, and sapphire. But again, kung alin po yung fit po sa inyong budget or kung alin po yung gusto niyo po dyan, okay lang po kahit alin dyan. But, ayun nga, if, for me, kung kaya mo lang din naman, mag-gold, no? Gold po yung pinaka best option dyan because gold po is higher discount, no? 50% at the same time, maganda po yung benefits po niya. Malaki po yung capping niyo po pagdating po sa income. So, yan na po, no? Tapos na po yung presentation natin. Ayan.